Kabanata 3861. Oh, Diyos ko! Kanina lang ba talaga nangyari yon? Tila walang makasagot sa tanong at sa halip. Tumahimik silang lahat. Lahat ng nilalang ay nakatingin kay Dustin na may takot, pag-aalinlangan, at hindi makapaniwala, na para bang nakatingin sila sa isang halimaw. Ang ganitong eksena ay hindi kailanman nangyari para sa karamihan ng mga nilalang na ito. Nakita nila ang ilang mandirigma na lumalaban sa isang mas malakas kaysa sa kanila. Sa katunayan, ang mga may mataas na talino ay karaniwang makakalaban sa mga mas malakas kaysa sa kanila. Gayunpaman, isang ordinaryong preliminary grade na Divine God ang pumatay ng 5 tunay na medium grade na Divine God sa isang kisap mata. Wala pang nakakita ng ganoong away noon. Ngunit ngayon, nangyari ito sa harapan mismo ng kanilang mga mata. Good job. Nice. Nakakabilib. Hindi ko inaasahan. Mukhang marami na siyang karanasan mula nang maglakbay sa Sea of Chaos. Bulalas ng asong lumalamon sa langit. Dustin, Peterson, Hare, Parker, Althea, at ang iba pang mga banal na Diyos ng 3,000 malaki at maliliit na universo ay natahimik. Tila nagtatago si Dustin ng ilang kalokohan sa kanyang manggas. Napatulala din sina Divine Swordsman at Santos. Tiningnan nila si Dustin pataas at pababa. Sinusubukang tingnan siya. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng lahi ng hayop ay dahan-daang kumukurap. Hindi makagalaw. Nagkaroon ng patay na katahimikan sa kanilang paligid. Hoy kayo! Kayo na! Halika dito at lumuhod. Kung kailangan kong maglunsad ng isa pang pag-atake. Ipinapangako ko na hindi ko iiwan ang iyong mga bangkay. Utos ni Dustin na may inosenteng ngiti sa labi. Sinaman siya ng tingin ng 5 tunay na premium grade na Divine God. Makalipas ang ilang segundo, isang hindi nakikita, nangingibabaw na puwersa ang lumabas sa katawan ni Dustin. Mabilis na napagtanto ng mga Diyos na hindi sila makagalaw gamit ang kanilang sariling kalooban. Sa lakas na ito, madali niyang nasentensyahan ng kamatayan ang mga tao. Wow! Napabuntong hininga ang lahat ng nilalang sa paligid nang makita ang eksena. Paano siya naging mas makapangyarihan kaysa dati? Hindi mabilang na mga mata ang nakatitig sa kanya ngunit wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na sumulong at tumulong. Isang ordinaryong preliminary grade na Divine God na may mapagmataas na ekspresyon ang nagturo sa 5 tunay na premium grade na Divine God at inutusan silang lumuhod. Ang natural na pagkakasunod-sunod ng mga bagay ay nag-ulo lahat. Nanlaki ang mga mata nila na halos sumabog na. Hindi nila napigil ang magtaka, when the world was gone so crazy. Ito ay ganap na baliw. Nagtataka ang bawat nilalang habang nanunood kung ano ang susunod na mangyayari. Dumagundong ang mga ulap at isang makulay na hamog ang kumalat sa lupa ng magulong kawalan. Haha, magaling. Nakakamangha. Si Dustin ang gagawa nito. Nasa ilalim ng kanyang hinlalaki ang mga tunay na banal na Diyos na iyon. Sigaw ng asong lumalamon sa langit. Binasag ang katahimikan. Si Dustin ay gumagawa ng mga bagay tulad ng gagawin nito. Bumalik sa Infinite City. Si Flora ay nagmamasid ng mabuti. Trip would have done exactly the same thing kung andito siya. Pareho silang karakter. Natarante si Flora at sinubukang pakalmeyan ang sarili. Sa kaibuturan ng kanyang puso. Naramdaman niyang ganap na nagising ang kanyang pagmamahal kay Trip na matagal nang nakatago. Parang bulkan na matagal nang namumuo na walang babala. Nakatutok ang mga mata niya kay Dustin. Nakatutok sa bawat galaw nito. Nanginginig ang kanyang katawan at bumagsak ang mga luha sa kanyang pink na pisngi. Na-attract ako sa karakter ni Trip. Na-inlove ako sa kanya bago pa ako magkaroon ng choice sa bagay na iyon. Mula noon, inookupahan niya ang isang napakahalagang puwang sa aking puso. Hindi ko akalain na makakatagpo ako ng isang binata na katulad niya pagkatapos ng maraming taon. May reincarnation ba? Sabi ni Flora sa sarili. Sinubukan niyang pigilan ito. Natatakot na umasa. Itinoon niya ulit ang atensyon sa laban. Brat, binabalaan kita. Papatayin ka namin. Ang 5 tunay na premium grade na Divine God ng lahi ng hayop ay lumakad pasulong at nabasag ang kanilang mga buko. How dare you? An ordinary preliminary grade Divine God.
Utusan kami. Nakangiting tugon ni Destine. Ang apoy ng galit ay lumabas sa kanilang mga katawan at ginawang kulay kahel at pula ang hangin sa kanilang paligid. Habang naglalakad sila, sinunog ng apoy ang kawalan. Ano pa ang hinihintay natin? Samahan natin siya at labanan natin siya. Kung hindi natin papatayin ang lalaking ito, makikilala tayo bilang mga duwag. Sigaw ng isa sa mga Diyos. Brat, napakalayo mo na. Ito lang ang paraan. Makalipas ang ilang sandali, inilabas ng 5 master ang lahat ng kanilang lakas. Boom! 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 Ang mga ulap na ginawa ni Destine ay natatakpan ng mga bahid ng demonyong liwanag at aura. Ang walang katapusang demonyong batas ng kataas-taasang kaliwanagan ay pumailan lang sa kalangitan at winasak ang walang laman na pulgada sa bawat pulgada. Nagginawa itong kawalan. Sa isang kisap mata, tuluyan ng inatake si Austin. Napabuntong hininga ang mga nanunood at hinintay siyang mamatay. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang mabubuhay laban sa 5 tunay na premium grade na mga Diyos na galit na galit. Sa lahat ng galit na iyon, maaari nilang sirain ang isang universo sa isang iglap. Dustin, lumipat ka, sigaw ni Divine Swordsman habang namumutla ang mukha niya sa takot. Dustin, tumakbo ka. Ang lahat ng iba pang mga banal na Diyos ng 3,000 malaki at maliit na universo ay sumigaw din sa takot. Parang madali lang ang laban kanina pero, ngayong nagsama na sila, imposibleng manalo. Boom! 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 Ang lumalakas na kapangyarihan at lakas ng demonyo. Lahat ng uri ng lihim na pamamaraan. At mga batas ng demonyo ng pinakamataas na kaliwanagan ay pinagsama-sama. Bumuo sila ng dagat ng enerhiya na gumulong pasulong at tumawid sa kalangitan. Nahaharap sa kakilakilabot na dagat ng enerhiya. Si Austin ay parang isang malungkot na bangka sa dagat. Gayunpaman, hindi pa rin siya gumagalaw. Nakahawak lang ang mga kamay niya sa likod niya at naghintay. Palagay ko oras na para subukan ko at makita kung gaano kalakas ang katawan ng Heaven Metal Race. Sa wakas ay nagkaroon siya ng isang kaaway na sapat na malakas upang patunayan ang kapangyarihan nito. Gamit ang katawan ng Heaven Metal Race at ang Chaotic Heaven Body. Kumpiyansa si Austin na makakaligtas siya sa pag-atake. Pero, hindi siya masyadong magyayabang. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang hallucination bead ay naisaaktibo. 5 vortex funnel na gawa sa walang katapusang ilusyon ang lumitaw sa kanyang harapan. Na naging 5 ligaw na buhawi na hamarang sa pag-atake. Kasabay nito, ang 6 na magulong magic treasure ay lumitaw sa kanyang harapan at tumayo sa isang hilera. Hindi niya ginamit ang overlapping lost skill. Sa kasalukuyan, ito ang pinakamalakas niyang galaw. Kung gagamitin niya ito, madali niyang madaig ang 5 Diyos. Gayunpaman, hindi niya masusubok kung gaano kalakas ang katawan ng Heaven Metal Race kung ang kanyang mga kalaban ay hindi makapagbigay sa kanya ng padong suntok. Boom! 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 Nilamon ng malalang mga pag-atake mula sa 5 tunay na premium grade na mga Diyos ng lahi ng hayop ang espasyo kung nasaan si Austin. Sa oras na ang usok na dulot ng enerhiya ay nawala, si Austin ay wala kahit saan. Dustin, bakit hindi mo iniwasan? Ang lahat ng mga taong nagmamalasakit sa kapakanan ni Destine ay naging lubhang nababalisa. Bagamat alam nilang kahanga-hanga ang lakas ni Destine, hindi may kikaila na ang magkasanib na pag-atake ng 5 tunay na premium grade divine god ay nakamamatay. Ang higit na ikinabahala nila ay walang ginawang hakbang si Austin para iwasan ang mga pag-atake. Nakatayo lang siya roon habang nasa likod ang mga kamay at naghihintay ng pag-atake. Seryoso, masyado niyang binibigyan ng credit ang sarili niya. Ang lahat ng mga nilalang ay hindi napigil ang matamaan ng kulog habang nakatingin sila sa espasyo kung saan nabasag ang napakalaking lakas ng 5 master. Hingal na hingal silang naghintay para sa resulta. Buhay pa ba si Austin? Bawat nilalang mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo, maging si Flora mula sa Infinite City, ay hindi napigil ang matarante at madama ang kanilang tumataas na pagkabalisa. Haha, Dustin! Bagamat marami kang panloloko, walang paraan na makakaligtas ka sa magkasanib na pag-atake natin. Dumating ka na.
Lahat ng 5 tunay na premium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop ay nagpakawala ng malakas na tawa. Wala man lang sa kanila ang nag-isip ng posibilidad na makaligtas si Dustin sa kanilang pag-atake. Nang marinig ang malalakas na tawanan nila, lalo pang nag-alala ang mga nag-aalaga kay Dustin. Biglang umalangaw-ngaw ang mga tunog mula sa kinatatayuan ni Dustin. Ano yan? Napapikit ang lahat sa lugar na iyon sa hindi makapaniwala. Gulat at hindi makapaniwala ang nakasulat sa buong mukha nila. Sa harap mismo ng kanilang mga mata. Isang malabong figure ang lumitaw mula sa lugar na iyon at lumabas mula sa makapal na ulap ng usok. Napuno ng dugo ang bawat pulgada ng figure. Napakapayat nito na tila isang kalansay kaysa sa isang aktwal na nilalang. Ngunit sa kanilang pagmamasid, napagtanto nilang may laman at dugo pa ang kalansay. Gayunpaman, imposible pa ring makita ang mukha nito. Iyon ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay hindi napagtanto na ang kalansay ay buhay pa. Basag, basag, basag. Baka sa mukha ng lahat ang pagtataka ng ang sirang kalansay ay nagbuga ng nakakasilaw na gintong mga ilaw. Mas maraming laman at dugo ang nagsimulang magbagong buhay sa mga buto ng mantsa ng kalansay. Ang mga organo, ugat, at buhok ay muling tumubo sa isang kisap mata. Ilang segundo lang ay muling lumitaw si Dustin sa kanilang harapan. Na hindi nasugatan. Paanong posible iyon? Halos lumuwa ang lahat ng mata ng 5 tunay na premium grade na divine gods ng beast race habang nakatitig sila ng blanco kay Dustin. Sa kabila ng ebidensyang nasa harapan nila, hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Buhay pa si Dustin. Malakas na tagay ang sumabog mula sa mga tao ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Master, ang galing mo. Ang tunay na banal na mga alipin ng Diyos ni Dustin ay lubos na natuwa. Haha, nakakamangha talaga ang brat na ito. Parang walang makakasira sa kanya. Kung ako ang nasa katayuan niya, masasaktan pa rin ako ng husto kahit papalorin pa akong makaligtas. Ngunit siya ay tila nasa perpektong kalusugan. Kahit na ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos ay hindi maaaring patayin siya. Hindi ito kapani-paniwala. Tuwang-tuwang bulalas ng asong lumalamon sa langit. Noon, hinangaan nito si Dustin at dinala siya sa Fallen Divine Valley. Pinatunayan ng namumukod tanging pagganap ni Dustin na tama ito tungkol sa kanyang lakas. Damn it, masakit talaga. Hindi napigilan ni Dustin na mapangiwi sa sakit matapos muling magbago ang kanyang katawan. Bagamat gumaling siya, nanatili siyang suspendido sa kawalan. Hindi pa gaanong katagal nang makuha niya ang espesyal na katawan ng Heaven Metal Race. Hindi pa rin siya umaangkop sa proseso ng paglaki ng kanyang laman at dugo pabalik pagkatapos masira ang kanyang katawan. Sa kabutihang palad, pagkatapos niyang bigyan ang kanyang katawan ng mabilis na pagsusuri, nakita niyang maayos ang lahat, sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman. Labis na nasisiyahan si Dustin sa kanyang bagong nakuhang katawan. Kahit na ang pinagsamang kapangyarihan ng 5 tunay na premium grade divine gods ay hindi siya kayang saktan ng ganoon kalubha. Ligtas na sabihin na wala nang sino man sa Sea of Chaos ang maglalagay ng banta kay Dustin maliban sa mga namamahala na Diyos. You must feel great after beating me. It's my turn now. Panay ang tono ng boses ni Dustin habang nakapikit ang tingin sa 5 tunay na premium grade divine gods ng beast race. I can't believe it. Paano mo nagawa yun, Dustin? Kahit nasa harap ng galit ni Dustin, ang 5 tunay na premium grade na divine god ng lahi ng hayop ay hindi pa rin nakaka-move on mula sa muling pagkabuhay ni Dustin. Sa kabila ng pag-atake nilang 5 ng magkasama, hindi pa rin nila kayang pumatay ng ordinaryong preliminary grade na divine god. Parang imposible. Nagbigay ka ng hindi kapani-paniwalang sakit sa akin. Kailangan kong bayaran ka. Sumirit si Dustin sa nagngangalit na mga ngipin. Gumalaw siya sa sandaling umalis ang mga salita sa kanyang labi. 5 vortex na ginawa mula sa mga ilusyon ang lumitaw nang wala sa oras at bawat isa ay lumipad patungo sa isang tunay na premium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Hindi mabilang na mga ilusyon ang marahas na umatake sa soulsys ng 5 banal na Diyos. Dahil sa distraction, napilitan silang magdahan-dahan. Agad na sinamantala ni Dustin ang pagkakataon at pinakawalan ang overlapping loss skill.
Ang pamamaraang ito ay nagbigay daan sa kanya na paghaluin ang apat na orihinal na magulong batas. Ang batas ng nyebe, ang batas ng lupa, ang batas ng metal, at ang batas ng ilusyon. Napakaraming enerhiya at nakakasilaw na mga ilaw ang sumabog mula sa pinaghalong apat na orihinal na magulong batas. Ang pinaghalong batas na ito ay sumugod din patungo sa 5 Panginoon ng lahi ng hayop. Ang pinagsamang kapangyarihan ng apat na orihinal na magulong batas ay halos hindi mapigilan. Ang napakalawak na dagat ng enerhiya ng batas ay umuungal at pinunit ang lahat ng bagay sa landas nito. Parang daan-daang milyong bulkan ang sabay-sabay na sumasabog. Mayroong maraming mga paraan upang gamitin ang enerhiya ng batas laban sa isang kaaway. Maaari itong ilabas ng direkta. Idaragdag ito ng ilan sa isa pang kasanayan sa martial arts. O maaari itong gamitin upang palihim na salakayin ang kaaway. Pinili ni Destiny na umatake sa pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang paraan. Pinaghalo niya ang apat na orihinal na magulong batas. Sa harap ng napakalakas na pag-atake. Ang 5 tunay na premium grade na mga Diyos ng lahi ng hayop ay nagulat at galit na galit. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman nilang nakataya ang kanilang buhay sa napakahabang panahon. Hindi ako makapaniwala na ang ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos na ito ay maaaring magdulot ng panganib sa akin. Naisip ng 5 master sa kanilang sarili. Whoosh! Humakbang si Austin at humarap sa isa sa 5 master na parang multo. Whoosh! Isang malamig na metal na kinang ang kumikinang mula sa gintong sibat na nagmaterial sa kamay ni Destiny. Matanda! Pumunta ka sa impyerno. Ngumisi ng masama si Austin. Sa isang mabilis na galaw. Itinulak niya ang kanyang sibat patungo sa amo. Ang batas ng metal ay lumitaw at nabuo ang mga gintong tanikala na pumuno sa buong kawalan. Sumugod sila patungo sa amo kasama ang gintong sibat ni Destiny. Bastard! Umalis ka na! Ang Pacquiao's burst mula sa master ng Beast Race. Isang saya na 7 palapag na tore ang lumipad mula sa nakabukang bibig ng master at mabilis itong sumugod patungo sa Austin. Ang makapal na malademonyong fog at misteryosong asul na ilaw ay bumungad mula sa tore. Lumipad din si Runes palabas ng tore at dumiretso sa Austin. Hindi na nag-abalang umiwas si Austin. Nanatili siyang nakaugat sa kanyang kinatatayuan at hinihintay ang 7 palapag na tore na bumangga sa kanyang katawan. Isang malutong na metal na tunog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang siya ay tamaan. Bumulwak ang dugo na parang bukal mula sa malaking butas na nabuo sa kanyang dibdib. Nang tumagos ang 7 palapag na tore sa katawan ni Destiny. Naging sanhi ito ng pagtilamsik ng kanyang dugo sa paligid na parang bumubulusok na fountain. Kasabay nito, ang gininto ang sibat ni Destiny ay palm unit sa puso ng master at sumundot sa kanyang likod. 10,000 golden law chain din ang tumusok sa katawan ng master. Isang malakas na hiyawan ng matinding sakit ang bumungad sa premium grade na banal na Diyos ng lahi ng hayop. Samantala, ang butas sa dibdib ni Destiny ay nagsimulang maglabas ng isang nakasisilaw na gintong liwanag. At ang mga gintong ron ay lumitaw mula dito. Sa isang kisap mata, nawala ang malaking butas na nakanganga. Ang sugat sa kanyang dibdib ay tuluyan ng gumaling. Swish! 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 Walang awang sinaksak ni Destiny ang Panginoon gamit ang kanyang mahabang sibat ng paulit-ulit. Kasabay nito, hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili at pinahintulutan ang master na polanan siya ng iba't ibang pag-atake. Ito ay isang brutal na labanan ng walang paggamit ng anumang makikinang na kasanayan. Ang kanilang mga galaw ay nanatiling simple at hindi kapani-pani walang marahas. Ang malalakas na suntok ay nagsalubong sa isa't isa. O kaya'y pinaghahampas nila ang isa't isa gamit ang kanilang mga sandata. Hindi nagtagal. Nadumihan ng mga mantsa ng dugo ang natitira sa kanilang mga damit. Hindi ito mukhang isang labanan ng dalawang walang kapantay na master. Ngunit isang labanan ng dalawang hooligan na brutal na lumaban ng walang anumang pamamaraan. Nakatitig lamang sa pagtataka ang iba sa eksenang bumungad sa kanilang mga mata. Dahil dito, wala pang kalahating segundo. Ang malalakas na magsasaka ng lahi ng hayop ay bumagsak sa lupa at humihingal. Sa kabaligtaran, masigla pa rin si Austin. Kalamangan niya dahil sa tuwing nasusugatan siya. Gumagaling siya sa isang iglap.
Hindi kayo lumalaban ng patas. Anak, isa kang halimaw. Ang malalakas na magsasaka ng lahi ng hayop ay sumigaw nang siya ay muling tumayo. Well, mukhang hindi ko na kailangang tulungan si Austin kung tutuusin. Nagulat kaming lahat. Sa tingin ko kung narito ang aking amo. Kahit siya ay magugulat sa kamangha-manghang pag-unlad ni Dustin. Minamaliit ko siya. Ang kanyang potensyal ay hindi kapani-paniwala. Ngayon, talagang naniniwala akong si Austin ang kahalili ng aking amo. Tuwang-tuwang bulong ng asong lumalamon sa langit habang maingat itong nakatingin sa gilid. Siya ay kamangha-mangha. Sana ay makaabot din siya sa pagkakataong ito. Bulalas ni Flora. Lumutang ang pagsamba sa kanyang mga mata habang pinapanood ang laban mula sa loob ng Infinite City. Dustin. Siya. Paanong napakalakas niya. Ito. Si Divine Swordsman. Santos. At lahat ng Divine God ng 3,000 malaki at maliit na universo ay hindi nakaimik. Hindi nagkulang si Dustin na sorpresahin sila. Nang tila matatapos na ang mga bagay. Isang boses ang sumigaw. Stop! Itinaas ni Dustin ang kanyang tingin at nakita na ang 4 na iba pang malalakas na magsasaka ng lahi ng hayop ay sumusugod sa kanya. Gamit ang kanyang isip, 6 na magulong magic treasure ang lumipad palabas sa katawan ni Dustin at lumikha ng isang kalasag sa paligid niya. Bilang karagdagan, maraming malalaking illusory vortex ang umiikot sa labas. Ang orihinal na magulong batas, tulad ng isang malawak na dagat, ay gumugulong at umaatungal. Mahirap para sa 4 na malalakas na magsasaka ng lahi ng hayop na makalapit kay Dustin. Masasabing ang hallucination bead, overlapping lost skill, ang pangangatawan ng heaven metal race, at ang chaotic heaven body ay nagbigay kay Dustin ng kumpiyansa na lumaban sa mga premium grade na divine gods. Ngunit nakalimutan ng lahat ang tungkol sa isang bagay. Ang espiritual na kahulugan ni Dustin. Pagkatapos ng lahat, nalampasan na nito ang isang ordinaryong tunay na premium grade na banal na Diyos. Kung wala ang mga trump card na ito, makakalaban lamang ni Dustin ang isang tunay na katamtamang antas na banal na Diyos. Maswerte siya na pinaghirapan niya. Matandang halimaw, humanda ka sa kamatayan. Putol ni Dustin. Pinandilatan ang malubhang na sugatan na malakas na magsasaka ng lahi ng hayop. Brat, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Galit na umungal ang malakas na magsasaka ng lahi ng hayop. Nagdudugo siya sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Hold on. Imbes na patayin ko siya. Dapat kong subukang kunin siya bilang aking alipin. Magiging mahusay kung masupol ko ang ilang premium grade na Divine God bilang mga alipin. Napangiti na lang si Dustin sa naisip. Whoosh! 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 10,000 pulang sinulid na sutla ang bumaril at bumabalot sa ulo ng malakas na magsasaka. Sa soul scene ng Dustin, ang madilim na gininto ang globo ng espiritual na kahulugan ay dahan-daang umiikot at naglabas ng napakalaking enerhiya. Sa lakas ng espiritual na pakiramdam ni Dustin, kahit na ang isang tunay na premium grade na banal na Diyos ay masusupol ng puppet strings na kanyang ipinakita. Wow! Ito ang minanang lihim na kasanayan ng espiritual na lahi. Ito ay ang puppet strings. Ngunit ikaw ay isang tao. Paano mo maisasanay ang eksklusibong lihim na kasanayang ito ng espiritual na lahi? Ang malakas na magsasaka ng lahi ng hayop ay natigilan saglit. Pagkatapos ay sinimulan niyang subukan ang kanyang makakaya na gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan upang labanan ang pagsalakay ng mga pulang string. Sa kanyang soul sea, 12 magic treasure ang na-activate. Kasabay nito, mayroong isang sinaunang hanay na inilagay upang protektahan ang kanyang espiritual na kaluluwa. Bagamat sinubukan ni Dustin ang kanyang makakaya upang i-activate ang puppet strings, hindi niya masira ang depensa ng malakas na cultivator sa oras. Nahulog sila sa kawalan. Ikaw matandang bastard. Masyado kang matigas ang ulo. Pumunta sa impyerno. Hinugot ni Dustin ang kanyang gintong sibat at ibinaon dito ang katawan ng malakas na magsasaka. Ang gintong sibat ay pinalapot ng batas ng metal kaya ito ay mabilis at makapangyarihan. Ang esensya ng dugo ng malakas na magsasaka ay patuloy na nauubos at ang kanyang hininga ay humihina at humihina. Wala siyang kakayahan sa pagbawi ni Dustin. Sa wakas, sinabi niya,
Ah, anak, kahit mamatay ako, hindi kita bibitawan. Sa sumunod na sandali, sumabog siya at naging madugong ambon. Ang walang katapusang demonyong enerhiya ay pinakawalan sa lahat ng direksyon bago ito unti-unting naglaho sa magulong kawalan. Pagkatapos ay lumabas ang hindi mabilang na mga anino ng mga sinaunang demonyo mula sa durog na katawan ng malakas na magsasaka at sumigaw sa nakakatakot na boses. Daan-daang milyong milya ng magulong kawalan ay napuno ng demonyong pag-ulan ng dugo. Ito ang nangyari nang mamatay ang isang premium grade na banal na Diyos. Mukhang mahirap pa ring kunin ang isang premium grade na banal na Diyos bilang aking alipin. Sabi ni Dustin sabay bagsak ng balikat. Go to hell, brat. Ang natitirang apat na malalakas na magsasaka ng lahi ng hayop ay umungal. Bueno, dahil hindi ko sila masupol. Kailangan ko silang patayin. Sabi ni Dustin sa sarili. Inabot niya ang gintong sibat sa kanyang kamay na tumutulo pa rin ng dugo. Patayin siya. Ang natitirang apat na malalakas na magsasaka ng lahi ng hayop ay sumugod patungo sa Dustin. Tatapusin ko kayong lahat. Ang gintong sibat ni Dustin ay tumusok pasulong na parang kidlat. Biglang nagsimula ng matinding labanan ang lima. Sumabog ang enerhiya sa lahat ng direksyon. Nanapilitang umatras ang mga nakapaligid na nilalang. Ito ay isang matinding labanan na ang mga ordinaryong banal na Diyos ay magkakawatak-watik kung sila ay tatamaan lamang ng lakas ng pag-atake. Si Dustin ay napakatapang na lumaban sa apat ng mag-isa. Habang lumalaban siya, hindi na kailangang isaalang-alang ni Dustin ang pagtatanggol. Kulang na lang umatake siya. Illusion attacks, overlapping law skill, star skill, spiritual sense attacks, at lahat ng uri ng trump card ang nagpalakas sa fighting power ni Dustin. Matapos ang ilang minutong laban, nawala ang gintong sibat sa kamay ni Dustin. Tapos biglang umikot ang katawan ni Dustin. Sa isang iglap, siya ay naging isang gintong matalim na espada. Sa isang whoosh, hiniwa ni Dustin ang isang malakas na magsasaka sa kalahati. Ito ang lihim na kasanayan ng Heaven Metal Race. Maaari nitong gawing magic treasure ang katawan at pagkatapos ay magagamit nila ito para patayin ang kalaban. Sumunod, ang katawan ni Dustin ay patuloy na nagbabago sa iba't ibang uri ng magic treasures. Mabilis niyang ginamit ang mga ito sa kanyang mga kaaway. Mas mahirap makipaglaban sa apat na tunay na banal na Diyos ng sabay kaysa sa inaakala ni Dustin. Nagpractice na siya ng husto pero still. Walang nakakaalam kung ilang beses nabali ang katawan ni Dustin. Minsan, sumabog pa ang katawan niya. Mayroon lamang isang espiritual na kaluluwa ang natitira, na protektado ng Chaotic Ice Lotus, ang espiritual na puno, ang espiritual na dragon, at ang sinaunang espiritual na kampana. Nakatakas si Dustin at inayos ang kanyang katawan. Hindi nagtagal at matagumpay na naayos muli ang katawan ni Dustin. Nabuhay muli sa lahat ng kanyang dugo. At muli siyang sumugod. Parg! Hindi patas. Hindi pwedeng patayin ang lalaking ito. Hindi ito makatarungan. Ang apat na malalakas na magsasaka ng lahi ng hayop ay nataranta. Hindi sigurado kung paano sila makakatakas ngayon. Pumunta ka sa impyerno. Sa gitna ng matinding labanan. Ginamit ni Dustin ang overlapping law skill para subukang maneg. Ang kapangyarihan ng apat na orihinal na magulong batas ay nagsanib sa isa at direktang tumama sa matandang halimaw. Sa ulo, puff! Dahil sa lakas ng pagdurog ng impact, biglang sumabog ang ulo ng matandang halimaw. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay sumigaw at sinubukang tumakas. Ngunit agad itong nawasak ng marahas na kapangyarihan ng batas. Nasa huling hinga na siya ngayon at wala ng paraan para makatakas pa siya. Ikaw na. Si Dustin ay isang hindi mapigil ang puwersa. Sumugod siya sa harapan ng isa pang matandang halimaw at naghagis ng isang malakas na suntok. Brat, you will die a horrible death eventually. Karma will get you someday. Naubos na ng mahabang labanan ang matandang halimaw at hindi niya napigilan ang pag-atake ni Dustin. Sa isang malakas na putok, siya ay naging isang pool. Ang kanyang espiritual na kaluluwa ay nawasak din sa lugar. Lumayo ka. Ang tatlong natitirang matandang halimaw ay natakot sa kanilang talino. Ang bawat isa sa kanila ay naging mga sinag ng liwanag at sabay-sabay na umatras.
Sinusubukan ng buong lakas na makatakas sa mga kamay ng kamatayan. Hindi na nila mabilang na beses na nataman si Dustin. Ngunit halos kasing bilis ng paglitaw nito. Gumaling ang kanyang mga sugat. Ngunit sa ilang kadahilanan, ang mga bagay ay ganap na naiiba para sa kanila. Sa tuwing tatamaan sila ng nakakatakot na overlapong low skill na Dustin, malubha silang masasaktan at hindi na makakabangon. Sila ngayon ay kumakapit lamang sa bingit ng kamatayan. Kung patuloy silang lumaban, tiyak na mamamatay sila. Gusto mong tumakas? Haha, stop dreaming. Tinuya ni Dustin ang walang kwentang pagsisikap ng kanyang mga kalaban. Sa isang iglap, naabutan niya ang isa sa mga lumang halimaw na gumagamit ng reincarnation token. Ang enerhiya na nilikha ng kanyang overlapong low skill ay dumaan sa nakapalibot na espasyo. Ang matandang halimaw ay nagkapira-piraso lamang sa isang kisap mata. Ang dalawa pang matandang halimaw ay hindi rin nakatakas sa kanilang kakilakilabot na kapalaran. Nang matapos na Dustin ang kanilang kasama, hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataong mag-react bago sila brutal na pinatay. Ang matinding labanan ay tila tumagal ng mahabang panahon. Ngunit sa katotohanan, tumagal lamang ito ng ilang sandali. Parehong gumalaw ang 5 master mula sa Beast Race at Dustin sa bilis ng liwanag. Ang labanan ay tumagal lamang ng 5 segundo mula simula hanggang wakas. Nakakakilabot ang mga lakas na ginamit ng magkabilang panig sa laban na halos manhid na sa mga nanood. Walang nakapagsabi ng eksaktong nangyari sa engkwentro. Hulaan lang nila kung ano ang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata. Nakatuon sila sa larangan ng digmaan. Biglang tumahimik ang lahat. Ang kaba ay nagsimulang gumapang dahil ang katahimikan ay malamang na nangangahulugan na ang labanan ay malapit na. Walang nakatitiyak kung sino ang nauna. Sa wakas ay nagsimulang tumira ang alikabok habang ang lahat ay nasa gilid pa rin ng kanilang mga upuan. Nagsimulang lumitaw ang gulo sa harap ng lahat. Pagkatapos, isang silhouette ang biglang lumitaw mula sa alikabok. Ito ay walang iba kundi si Dustin. Hindi maiwasan ng lahat na magtaka kung nasaan ang 5 Panginoon. Nag-aalinlangan silang maniwala na nagawa ni Dustin na patayin ang 5 mag-isa. Hindi nila maiwasang mapatingin sa binata na may pagtataka sa mukha. Anong nangyari? Nasaan ang 5 matanda? Bakit hindi ko nakita ang 5 nating matatanda? Sa wakas ay nagsimulang lumubog ang katotohanan para sa mga miyembro ng lahi ng hayop. Kahit anong pilit nilang damayan ang mga matatanda, walang anumang palatandaan sa kanila. Para silang naglaho sa manipis na hangin. Hindi na kailangang hanapin dahil patay na silang lahat. Mahinahong anunsyo ni Dustin. Hindi pwede. Napakalakas ng 5 matatanda. No way in hell na matay sila sa kamay ng isang mahinang tulad mo. Galit na sigaw ng mga galing sa lahi ng hayop. Ang mga salita ni Dustin ay tumama sa kanilang mga ugat. Nanalo si Dustin. Diyos ko, hindi talaga ako makapaniwala. Talagang natalo niya ang 5 tunay na premium grade divine gods. Samantala, ang lahat ng mga banal na Diyos ng 3,000 malaki at maliit na universo ay sumigaw ng kanilang kagalakan at pananabik. Ang Divine Swordsman at Santos ay nabigla sa kaibuturan tulad ng iba. Hanggang ngayon, walang nakapigil sa 5 master ng lahi ng hayop at sa mga tao ng Beast City. Ang sitwasyon ay mukhang malungkot habang sila ay nasa pintuan na ng 3,000 malalaki at maliliit na universo. Lahat ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa at takot. Ngunit ngayon, pinahinto ni Dustin ang kanilang mga plano at pinatay sila. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas siya. Parehong namangha ang Divine Swordsman at Santos. Bilang mga Panginoon ni Dustin, napuno sila ng pagmamataas ngayong naging napakalakas na niya. Sa Infinite City, maingat ding binabantayan ni Flora si Dustin. Hindi rin niya naiwasang purihin siya. Tingnan mo siya, napakaganda ng pag-unlad niya. Wala siyang iba kundi isang magandang kinabukasan. Tiyak na balang araw ay magiging isa siya sa pinakamalakas na mandirigma sa kabila ng dagat ng Chaos. Ito ay kahanga-hanga. Haha, ang lalaking ito ay hindi nagkukulang na sorpresahin ako. Hindi ako makapaniwala na siya lang talaga ang pumatay ng 5 tunay na premium grade na Diyos na mag-isa. Sigaw ng asong lumalamon sa langit habang napuno rin ng excitement ang puso nito. Ngayon, oras mo na.
Ngumisi si Dustin habang sinusulyapan ang ibang nilalang ng lahi ng hayop. I've warned you before that if you dare invade the 3,000 big and small universes, I will make sure all of you will die. Ang malamig at walang awa na boses ni Dustin ay nagpalamig sa gulugad ng lahat. Hindi na nag-aksaya pa ng oras. Agad siyang humagulgol sa mga salitang lumabas sa bibig niya. Whoosh! Inihagis niya ang kanyang gintong sibat. Ang sibat ay may dalang nakakatakot na enerhiya at nababalot ng isang siksik na batas ng metal. Basag! Ang gintong sibat ay parang kidlat. Matalas at hindi mapigilan. Hinaipan nito ang lahat ng depensa ng kalaban at sinaksak ang isang tunay na preliminary grade na banal na Diyos sa lalamunan. Naginawa siyang alaboksa. Isang iglap, sinundan ni Dustin ang pag-atake sa pamamagitan ng pagmamadali sa hukbo ng lahi ng hayop. Tulad ng isang mabangis na tigre na sumusulpot sa isang walang magawang kawan ng mga tupa. Wala siyang ibang hinangad, kundi pagdanak ng dugo, patayin. Ang daan-daang tunay na banal na Diyos na alipin ni Dustin ay tumugon sa kanyang utos at sinunod ang kanyang utos. Nang makita ito, ang 6,000 banal na Diyos ng kanyang hukbo ay nakiisa sa labanan ng walang pag-aalinlangan. Napagpasyahan na nilang sundan si Dustin at lumaban sa buong Sea of Chaos. At nakaranas sila ng hindi mabilang na matinding digmaan ng magkasama pagkatapos noon. Ang karanasan ay naging napakahalaga sa kanila dahil ang bawat labanan ay nakatulong sa kanila na maging mas malakas at mas malakas. Patayin. Isang matinding labanan ang sumiklab. Dustin. Kasama ang daan-daang tunay na banal na Diyos. At 6,000 ordinaryong banal na Diyos ay naglunsad ng pagpatay. Ilang saglit lang. Napilitang umatras ang lahi ng hayop. Natakot sila sa lakas ng hukbo. Ngunit mas natatakot sila kay Dustin. Kapag na-activate niya ang overlapping loss skill, hindi mabilang na mga nilalang ng lahi ng hayop ang mapapatay sa isang iglap. Kahit na ang tunay na katamtamang antas ng mga banal na Diyos ay mamamatay sa isang hit lamang. Hindi pa banggitin ang mga mas mahina. Diyos ko, ito ay kakilay-kilabot. Tumakbo ka, o mamamatay tayong lahat dito. Sa wakas, hindi na nakatiis ang mga nilalang ng lahi ng hayop. Iniwan nila ang kanilang mga posisyon at desperadong tumakas sa isang awa na pagsisikap na iligtas ang kanilang mga sarili. Kahit anong pilit nilang tumakbo, hinding-hindi sila papayagan ni Dustin na makatakas. Si Dustin at ang kanyang mga kaalyado ay gamulong sa kanilang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Ang mga nilalang ng lahi ng halimaw ay sumuko sa pakikipaglaban at sinubukan na lamang na tumakas ng buong lakas. Isa-isang walang awang pinatay ni Dustin at ng kanyang mga tauhan ang lahi ng halimaw na walang humpay. Pinunit ni Dustin ang daan-daang mga nilalang sa loob lamang ng ilang segundo nang hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagpapalem. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay natapos na ang isang panig na labanan. Ang magulong kawalan sa labas ng 3,000 malalaki at maliliit na universo sa wakas ay bumalik sa kapayapaan. Nakasuot ng isang mapagmataas, ganap na ngiti, tumalikod si Dustin at naglakad patungo sa asong lumalamon sa langit. Ang Divine Swordsman, si Santos, at ang iba pa, magaling. Dustin. Nakakabilib iyon. Si Divine Swordsman at Santos ay humakbang. Tinapik si Dustin sa balikat at binigyan siya ng papuri. Salamat sa iyong mabait na salita. Nakangiting sabi ni Dustin. Anak, ang dami mong pangako. Ngayon ka lang ba nag-enjoy? Casual na sabi ng asong lumalamon sa langit. Ngunit puno rin ng pagmamalaki at kasiyahan ang mga mata nito. Salamat sa iyo. Marami kang itinuro sa akin para makamit ang ngayon ko lang naabot. Utang ko sa'yo. Napatingin si Dustin sa asong lumalamon sa langit at same time na sinabi. Sa katunayan, ito ay higit sa lahat dahil ang asong lumalamon sa langit ay nagdala kay Dustin pabalik sa Fallen Divine Valley na naabot ni Dustin hanggang sa puntong ito. Ang asong lumalamon sa langit ay talagang tagapagligtas ni Dustin bukod sa pagiging guro at tagapagturo. Kaya naman, labis ang pasasalamat ni Dustin sa aso. Tere na boy, huwag kang masyadong cheesy. Ikinaway ng asong lumalamon sa langit ang kanyang paa. Dustin. Ang iba pang mga banal na Diyos ng 3,000 malalaki at maliliit na universo ay pumulibot lahat kay Dustin upang batiin siya.
Dustin. Ang galing mo talaga. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob na harapin ang 5 malalakas na magsasaka? At pinatay mo pa sila. Dustin. Nangangahulugan ba ito na ang iyong kasalukuyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay mas malakas pa kaysa sa isang tunay na premium grade na banal na Diyos? Ngunit, Dustin, isa ka pa ring ordinaryong preliminary grade divine god. Pinalibutan ng mga banal na Diyos si Dustin, na nagtatanong ng maraming tanong na tuwang-tuwa at may labis na pagyuzisa. Hindi alam ni Dustin kung anong tanong ang una niyang sasagutin. Nagsisimula na siyang ma-overwhelm. Guro, pagkatapos ay tinulak ni Dustin ang karamihan at naglakad papunta kay Peterson ang Taoist ancestor. Ikaw ay mahusay. Oo naman. Tama ako sa iyo. Peterson the Taoist ancestor said with relief and satisfaction. Linisin ang larangan ng digmaan. Ang Divine Swordsman at Santos ay tumahol sa kanilang mga utos. Bilang mabilis na pagtugon. Agad na sinimulan ng grupo ng 3,000 malalaki at maliliit na universo na linisin ang magulong kawalan na ito. Well, boy, oras na para bumalik ako sa Fallen Divine Valley. Biglang sabi ng asong lumalamon sa langit kay Dustin. Sa oras na ito, si Dustin ay napapaligiran ng isang malaking bilang ng mga masigasig na banal na Diyos mula sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Na tinanong ng maraming mga katanungan. So soon. Gulat na sagot ni Dustin. Well, hindi mo na ako kailangan dito. Anak, mas malakas ka na sa akin. Mayroon kang higit sa sapat upang protektahan ang 3,000 malaki at maliit na universo. Walang kwenta ang pananatili ko dito. Bukod, mas gusto ko ang maganda. Mainit na sikat ng araw sa Fallen Divine Valley. Ang sikat ng araw sa komunidad ng universo ay masyadong tuyo at nakakainip. May liwanag pero wala talagang buhay. Hindi man lang. Maganda. Ayokong manatili dito at magdusa ng mas matagal kapag maaari kong gugulin ang aking mga araw sa kapayapaan at napapaligiran ng kagandahan. Kailangan kong bumalik sa Fallen Divine Valley at I-enjoy ang matagal ko ng gustong maligo sa sikat ng araw. Sagot ng asong lumalamon sa langit. Hindi na kay si Dustin. Ang asong lumalamon sa langit ay may magandang punto. Siya nga pala, Sir, I'm sure hindi peak ang lakas mo ngayon. Nasaktan ka na ba? Biglang tanong ni Dustin. Sharp enough, boy. Oo, nagkaroon ako ng ilang malubhang pinsala. Muntik na akong mamatay dahil sa mga yon. To tell you the truth, hanggang ngayon, grabe pa rin ang sugat ko. Sa katunayan, hindi lamang ako, kundi pati na rin ang lahat ng mga nilalang sa Fallen Divine Valley. Lahat sila ay malubhang nasugatan. Maaaring sabihin na ang bawat buhay na nilalang sa Fallen Divine Valley ay may malubhang karamdaman. At ang Fallen Divine Valley ay ang ating lugar para magpagaling at mag-recharge. Paliwanag ng asong lumalamon sa langit. Dahil sa narinig ng sino man. Sinabi ng asong lumalamon sa langit ang lahat ng ito kay Dustin gamit ang espiritual na kahulugan nito. Teka, anong ibig mong sabihin? Nasaktan na lahat ng nilalang sa Fallen Divine Valley. Natigilan si Dustin sa narinig. Ano ba ang nangyayari? Tanong ni Dustin. Anak, mabuti pang hindi mo nalang alam. Umiling ang lumalamon sa langit na aso. Ngunit miyembro din ako ng Fallen Divine Valley. Giit ni Dustin. Hindi, boy, mahina ka pa rin ngayon. Isa pa, may hindi ko masabi sa'yo. Kailangan mong maunawaan na mayroong ilang mga kakilakilabot na kalooban na nagbibigay pansin sa lahat ng bagay sa universo na ito. At marami pang ibang universo para sa bagay na iyon. Sa ating kasalukuyang lakas, kapag nabanggit ko na ang mga bagay na iyon, agad tayong madarama at mahuhuli sa kanilang radar. Sa panahong iyon, lahat tayo ay mapapahamak na magdusa. Bukod dito, madadami ang master. Kaya, hanggat gusto ko, hindi ko masabi sa iyo. Sabi ng asong lumalamon sa langit. Napakaseryoso ng mukha niya. Sa ganoong sitwasyon, masyado pa ba akong mahina? Natigilan si Dustin. Tama iyan. Dustin, sa lakas mo ngayon. Mahina ka pa. Kung gusto mong malaman ang lahat, dapat kang magsumikap habang patuloy kang sumusulong. Isang araw, kapag malakas ka na,
Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. Sabi ng asong lumalamon sa langit. I see. Okay. Walang choice si Dustin kundi ang tumango na lang. O sige. By the way Dustin, my master sent me to tell you that the more powerful you are, like right now, mas magiging mahirap para sa iyo na maging isang tunay na banal na Diyos. Kaya sa ngayon, ang iyong landas sa pagiging isang tunay na banal na Diyos ay nakatakdang maging napakahirap. Biglang nagbabala ang asong lumalamon sa langit. Talaga? Paano nangyari ito? Natigilan si Dustin sa narinig. Totoo yan. Sa lohikal na pagsasalita, dapat kang naging isang tunay na banal na Diyos. Ilang taon na ang nakalipas. Ngunit hanggang ngayon, isa ka pa ring ordinaryong preliminary grade na banal na Diyos. Iyon ay dahil masyado kang makapangyarihan. Ang isang ordinaryong preliminary grade na Divine God ay mas makapangyarihan kaysa sa isang premium grade na Divine God. Ito ay medyo hindi maiisip. Dapat mong malaman na mayroong isang bagay na tinatawag na the envy of supreme enlightenment. Ang kalooban ng magulong vacuum ay ayaw. Isang walang katulad na henyo na tulad mo. Na maging isang tunay na banal na Diyos. Kaya, Dustin, kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Napakahirap para sa iyo na maging isang tunay na banal na Diyos. Ngunit kapag nagtagumpay ka na maging isang tunay na banal na Diyos balang araw, ang iyong kapangyarihan sa pakikipaglaban ay magiging kakilakilabot. Natatakot ako na balang araw, kahit ang kalooban ng magulong vacuum ay hindi ka kayang kontrolin. Dustin, kahit anong mangyari, naniniwala ako sa'yo. Tandaan lamang na magtrabaho ng labis at ibigay ang lahat ng mayroon ka. Payo ng asong lumalamon sa langit. Ang pinakamataas na kaliwanagan. Ang kalooban ng kaguluhan vacuum. Totoo ba sila? Tanong ni Dustin na nakakunot ang noo. Parehong totoo, anak. At huwag kalimutang alagaan ang iyong sarili. Palagi. Paalala ng asong lumalamon sa langit. Lahat tama. Aalis na ako. Nang matapos ang mga salita ng asong lumalamon sa langit, iniunat nito ang kanyang paa at kumaway sa espasyo sa tabi nito. Kaagad na lumitaw ang isang space teleportation channel. Nang hindi man lang lumingon. Pumasok ito at nawala. Ang aking landas ba sa pagiging isang tunay na banal na Diyos ay magiging lubhang mahirap, nang wala na ang asong lumalamon sa langit. Medyo bumigat si Dustin sa kanyang puso. I was actually thinking about the same thing. Marami akong pinagdaanan these days. Logically speaking, I should have accumulated enough. Gayunpaman, walang palatandaan ng bagong Thunderstroke Doom. Lumalabas na kapag lumalakas ang aking lakas sa pakikipaglaban. Mas magiging mahirap para sa akin na maging isang tunay na banal na Diyos. Napangiti ng mapait si Dustin. Naramdaman ang kanyang tagumpay na napakalapit. Ngunit napakalayo. Ang pinakamataas na kaliwanagan. Will ng magulong vacuum. Ano sa mundo ang mga ito? Itinaas ni Dustin ang kanyang ulo at tumingin sa kaibuturan ng kawalan. Kung saan nagkaroon ng ilang kalituhan. Well, ako, Dustin, hinding-hindi magpapatalo. Gaano man ito kahirap, sa pamamagitan ng kawit o ng manloloko. Ako ay magiging isang tunay na banal na Diyos balang araw. Sumpa ni Dustin sa sarili. Dustin, oras na para bumalik. Kailangan na nating umalis, sabi ng Divine Swordsman habang naglalakad papunta kay Dustin. Sige, tumango si Dustin. Sa pamamagitan nito, dinala ni Dustin ang kanyang grupo pabalik sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sabay message ni Dustin kay Flora. Pagkatapos ng ilang talakayan, sa wakas ay hinayaan ni Flora ang Infinite City na palihim na pumasok sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Ang mga galaw ng Infinite City ay napakaingat at halos hindi napapansin. Maging ang Divine Swordsman at Santos ay hindi masabi na may isang lungsod na lumilipad sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa isang lugar sa 3,000 malaki at maliliit na universo, si Dustin ay casual na gumagala. Binalot ng kapayapaan ang bawat cosmos. Fallen Immortal Cosmos, feels great to be home. Tumingin si Dustin sa malayo at ngumiti. Hoy, bata, nakabalik ka na sa wakas.
Isang madilim at berdeng puno ang dahan-daang lumitaw mula sa malayo. Ito ay walang iba kundi ang magulong puno ng mundo. Kalahati. Ang Fallen Immortal Cosmos ay magandang nakabitin sa isa sa mga sanga nito. Nang makitang maayos na ang lahat sa kalawakan. Gamaan ang pakiramdam ni Destine. Nakakataba ng puso ang pag-uwi niya. Kung tutuusin, medyo matagal na siyang nawala. Kawili-wili. Kahit na ang lahi ng hayop ay kinubkob ang 3,000 malaki at maliit na universo sa loob ng mahabang panahon. Tila ang mga nilalang na naninirahan doon ay hindi naapektuhan. Don't worry, Dustin. Walang nangyari dito na hindi natin kinaya. Santos remarked as he patted Dustin's back. He even chuckled since alam na alam niya ang iniisip ni Destine. Oh, well, mukhang mas maganda ang Grand Geomancy Array kaysa dati. Master, sagot ni Destine. Nagulat siya nang makita si Santos. Haha, ito ay, ilang sandali pa. Unti-unting pumasok sa isip ko ang ilang alaala. Sinubukan kong alalahanin hanggat kaya ko. Salamat sa mga alaalang iyon. Kailangan kong gumawa ng maraming pagpapabuti sa Grand Geomancy Array na ito. But still, not even 1% of the Grand Geomancy Array's power has been unleashed. Santos recounted with a hint of excitement. Mukhang napakakomplikado nito. Haha, kahanga-hanga yan. Nangangahulugan ito na marami pa tayong maaasahan mula rito. Nakangiti si Dustin habang nagpakawala ng buntong hininga. Napakalakas na ngayon ng espiritual na pakiramdam ni Destine na naiintindihan niya kahit ang kaunting pagbabago sa Grand Geomancy Array. Nadetect niya ito sa sandaling bumalik siya sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Bukod dito, nadiskubre niya na hindi pa nila nababakas ang tunay na kakayahan ng Grand Geomancy Array. Ito ay isang bagay na labis na ikinatuwa ni Destine. Habang sinusuri pa ni Destine ang array, naramdaman niyang patuloy itong naglalabas ng mahinang misteryosong kapangyarihan na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Bahagyang nanginig siya sa pag-iisip na kapag na-activate na ng Grand Geomancy Array ang napakalaking kapangyarihan na nakatago sa loob nito. Kahit na hindi niya kayang tiisin ang buong suntok nito. Kaya naman, sumang-ayon si Dustin sa espekulasyon ni Santos tungkol sa Grand Geomancy Array. Maaaring tumagal pa rin ito ng maraming oras at pagsisikap. Ngunit kung may palabas nila ang buong potensyal nito, sulit ang bawat pagsusumikap. Nga pala, Master, kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong ni Destine dahil sa pag-aalala. Matagal na panahon na ang nakalipas. Nagkaroon si Santos ng malubhang pinsala na nakaapekto sa kanyang utak. Dahil dito, ang malaking bahagi ng kanyang mga alaala ay malabo o nawawala. Nakakahiya na hindi niya maalala ang maraming mahahalagang bagay. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Earth Master. Ang kanyang cultivation base at kaalaman ay iningatan sa kanyang isipan. Sa ngayon, karamihan sa mga napakahalagang bagay na ito ay nakalock at hindi na-access. Mula noong sinaunang panahon, kilala si Santos bilang isang napakatanyag na Earth Master. At kahit na magulo ang kanyang mga alaala ngayon, hindi pa rin mababawasan ang kanyang lakas. Well, parang gumaganda na ako, habang sinusubukang bawiin ang aking mga alaala. Sa palagay ko ang paggugol ng oras sa pag-aaral ng Grand Geomancy Array ay lubhang nakakatulong. Napakaraming bagay tungkol dito na nararapat tuklasin. Ito ay kakaiba, bagaman, minsan pakiramdam ko ang aking isip ay nagtatrabaho ng husto. At iyon ay kapag naaalala ko ang mga bagay mula sa nakaraan ng paunti-unti. Sabi ni Santos sa isang positibong tala. Pagkaraan ng ilang sandali, tinipon ni Parker at Althea ang lahat ng mataas na antas na mga figure ng 3,000 malaki at maliliit na universo upang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon ng dagat ng Chaos. Kamakailan lamang, pinatay ni Destine ang 5 tunay na premium grade na mga Diyos ng lahi ng hayop. Sa kahanga-hangang tagumpay na ito, nagawa niyang makuha ang pagkilala sa lahat ng mga banal na Diyos sa buong 3,000 malaki at maliliit na universo, kahit na ang ilan ay ayaw umamin. Si Dustin ay itinuring na ngayon na pinakamalakas at pinakamakapangyarihang banal na Diyos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Unti-unti, pinatitibay ang posisyon at autoridad ni Destine. Ano, seryoso?
Ikaw yon. Ibig mo bang sabihin ay nabuo at pinamunuan mo ang hukbong iyon? Ang may pananagutan sa paggawa ng kalituhan at paggulo sa 5 super forces. Nang marinig na si Austin ang talagang pinuno ng kamakailang pinakaaktibong kalyadong hukbo. Ang mga banal na Diyos ng 3,000 malalaki at maliliit na universo ay nabigla. Narinig lamang nila ang mga alingaw-ngaw tungkol sa sikat na kalyadong hukbo na ito. Kaya wala ni isa sa kanila ang talagang nakakaalam kung sino ang bumubuo nito. Inisip pa nga nila na isa lamang itong alamat para magbigay ng pag-asa sa bayan. Iyon ang dahilan kung bakit lampas sa kanilang imahinasyon na si Austin ang magiging pinuno ng kahanga-hangang kalyadong hukbong ito. Napabuga silang lahat at napabuntong hininga sa nakakabigla nitong balita. Oo, totoo. Ako ang pinuno ng kalyadong hukbo. Malinaw na sagot ni Dustin na may mahinang ngiti. Haha, ang galing. Alam mo ba kung gaano kalaki ang gulo na dinala mo sa 5 super forces? Ang lahat ng mga banal na Diyos ay tumawa at pinuri siya. So, ano ang susunod mong plano? Tanong ni Parker kay Dustin. Sa ngayon, sa tingin ko kailangan kong maglelo. Ngayong nakuha na natin ang atensyon ng 5 super forces, natitiyak natin na walang pinipiling pantirya ang kalyadong hukbo. Ang mga elite cultivator ay ipapadala kung saan-saan upang subaybayan ang mga miyembro ng alyansa. Sa makatuwid, nagpasya kaming iwasan ang limelight ng ilang sandali. Kung tutuusin, kung haharapin natin ang 5 super forces ng direkta, hindi magkakaroon ng pagkakataon ng Allied Army. Sabi ni Dustin na may mapait na ngiti. Well, ginawa mo ang tama. At least ngayon, alam mo na kung kailan Asenso at Otres. Ibig sabihin, nag-mature ka na at kaya mo na talagang mag-isa. Nakita ng Divine Swordsman na kasiya siya ang desisyon ni Dustin. Kaya ipinagmamalaki niya itong inaprubahan. Tama iyan. Ang isang tunay na pinuno ay madaling matukoy kung ang isang bagay ay karapat dapat ipagsapalaran o kung ito ay nagmamadali lamang patungo sa isang talunan. Sa kalsada ng martial arts, tiyak na ang isa ay may walang humpay na espirito para sa paglilinang. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng pamumuno sa isang koponan at pangkalahatang pagpaplano, kailangan nating panatilihing nakatuon ang ating mga mata sa mas malaking larawan. Dagdag ni Parker, naiintindihan ko. Salamat sa lahat ng paalala at turo. Pasasalamat na tugon ni Dustin. Well, naniniwala ako na pagod ka sa iyong paglalakbay. Siguraduhin na mayroon kang sapat na pahinga. Maglaan ng oras upang bisitahin at muling makasama ang iyong pamilya at mga kaibigan. I'm sure nag-aalala din sila sayo. Nag-aalalang sabi ni Elethie. Oo, gagawin ko yan. I really look forward to seeing them. Sagot ni Dustin habang nakatingin sa malayo. Sa proteksyon ng Grand Geomancy Array. Nakahinga ng maluwag si Austin na nakapagpahinga na siya sa kanyang pananatili sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Makinig ka, habang naririto kami. Ikaw ang mananagot sa pagtulong sa mga nakatataas na pinuno upang matiyak ang kaligtasan ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Nag-utos si Austin ng daan-daang tunay na banal na mga Diyos. Na lahat ay mga alipin niya ngayon. Oo, Master. Mahigit sa 300 tunay na banal na mga Diyos ang bumagsak at sumagot ng sabay-sabay. Ikinagagalak kung makilala ka. Ang tunay na banal na mga Diyos ay yumukod sa mga pinuno ng 3,000 malaki at maliliit na universo ng sabay. Well, haha, hindi na kailangang maging masyadong formal. Ang mga nakatataas na pinuno ay nawala ng salita nang marinig nila ang lahat ng tunay na banal na Diyos na ito na nagsalita sa kanila ng may lubos na paggalang. Ang lahat ng mga aliping ito ay lubhang makapangyarihan. Sa tulong nila, tiyak na magaan ang pasanin sa mga pinuno ng 3,000 malaki at maliliit na sansinukob. Hindi na kailangang sabihin, sa mundo ng mga magsasaka, ang lakas ang pinakamahalagang bagay. Kung titingnan ang kasalukuyang katayuan ng 3,000 malaki at maliit na universo, ang Divine Swordsman at Santos ay ang tanging makakalaban sa lakas ng mga tunay na banal na Diyos na ito. Maging ang kanilang mga matataas na antas na mandirigma ay kasalukuyang mas mababa sa mga alipin ni Dustin.
Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman ng mga nakatataas na pinuno na hindi sila karapat dapat na tretuhin ng may labis na paggalang ng mga mas makapangyarihang mandirigmang ito. Sa buong Sea of Chaos, nalaman na ang mga tunay na banal na Diyos ay ang pinakamakapangyarihang magsasaka. Kahit na ang isang tunay na banal na Diyos ay isang preliminary grade lamang. Maaari pa rin siyang maging superior sa mataas na antas na ordinaryong mga Diyos na Diyos. Maaari kang pansamantalang manirahan dito sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Idineklara ni Destine habang kinakausap niya ang libo-libong ordinaryong mga Diyos mula sa kalyadong hukbo. Yes, leader. Thank you for accommodating us. Ang lahat ng mga banal na Diyos na ito ay sumagot ng malakas habang ipinakita nila ang kanilang pagpapahalaga. Ilang sandali pa ay umalis na Sid Austin at naglakad patungo sa Fallen Immortal Cosmos. Habang papalapit Sid Austin sa Fallen Immortal Cosmos, kinuha niya ang kalayaan na ilabas ang kanyang espiritual na pakiramdam at makita ang isa pang cosmos. Mukhang normal din ang lahat sa Yellow Cosmos. Maging ang Earth ay mapayapa gaya ng dati. Iyan ay magandang tingnan. Tuwang-tuwa Sid Austin nang makita niya ang lahat ng ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroon pa rin siyang matinding pagmamahal sa Earth. Pagkatapos ng lahat, ito pa rin ang kanyang bayan. Kahit na naabot na niya ang napakataas na taas, siya at ang kanyang pamilya ay nanggaling pa rin sa hamak na planetang ito. Gamit ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan, naglakbay si Austin ng mahigit na milya ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Lumipad siya hanggang sa namataan niya ang magulong puno ng mundo. Lumapag siya sa tabi ng pinagtaniman nito. Hello, it's been a while. Tell me, how is everything going in the fallen immortal cosmos? Bati ni Destine. Isa pa rin itong middle grade universe. Gayunpaman, ito ay hindi malayo mula sa pag-upgrade sa isang high grade universe. Boy, hindi mo kailangang mabalisa tungkol sa ganitong uri ng bagay. Ang pag-upgrade ng isang cosmos ay nangangailangan ng maraming trabaho at oras. Kaya kailangan nating maghintay ng matyaga. At mayroon ka sa akin. Ito ang ginagawa ko. Ipinapangako ko na gagawin ko ang Fallen Immortal Cosmos na isang mataas na uri ng universo. Confident na sagot ng magulong puno ng mundo. Naniniwala ako sa'yo. May espesyal akong dinalhan sa iyo. Sabi ni Destine. Ano yon? Walang maraming mga kayamanan na magagamit sa ating paglilinang. Ang ordinaryong mahalagang likas na yaman ay halos walang silbi sa ating mga magulong puno sa mundo. Pero ayos lang. Nagpapasalamat ako na naisipan mong dalhan ako ng mga regalo. Sabi ng magulong puno ng mundo. Alam ko, pero tingnan mo lang. Sabi ni Destine sabay ngiti. Nang matapos siyang magsalita, ikinawe niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang bote ng jade at isang buto ng puno. Na lumulutang sa harap ng magulong puno ng mundo. Ang bote ng jade ay napuno ng berdeng likido. Bagamat ang takip nito ay nakascrew pa rin ng mahigpit. Isang malakas na diwa ng buhay ang bumungad mula rito. Ang binhi ay mukhang katulad ng anumang ordinaryong isa. Nakuha muna ng bote ng jade ang atensyon ng magulong puno ng mundo. Ano paano? Tanong ng puno sa nanginginig na boses habang nakatitig sa bote. Brat, saan mo nakuha? Hay nako, magandang bagay ito. Ito ay malaking pakinabang sa akin. Natuwa ang magulong puno ng mundo habang papalapit ito sa bote ng jade. Salamat sa paghatid sa akin ng mga regalo. Kuya, ito ang katas ng puno ng aking uri. Ang ating lahi ay itinuturing na extinct sa Sea of Chaos. Sa makatuwid, napakakaunting katas ng puno ang natitira. Hindi ako makapaniwala na nahanap mo na. Magaling. Ang galing mo. Sa pamamagitan nito, mapapalaki ko ang aking kaharian ng ilang antas sa maikling panahon. Bulalas ng magulong puno ng mundo. Ngayon, ano ito? Ang magulong puno ng daigdig pagkatapos ay lumingon upang tingnan ang buto ng puno at pinagmasdan itong mabuti. Isang binhi lang. Wala akong nakikitang kakaiba dito. Bakit mo dinala sa akin itong binhi? Brat, tanong ng magulong puno ng mundo na mukhang naguguluhan. Hindi ko rin alam kung ano iyon. Ngunit naisip ko na magagamit mo ito para sa isang bagay. Nakangiting sabi ni Destine.
Ang lumang magulong puno ng mundo ay ipinagkatiwala sa akin ang mga kayamanang ito. Kailangang mahalaga ito, naisip ni Destine sa sarili. Pero, walang kakaiba sa binhi ng puno. Dahil sa pagkadismaya, ang magulong puno ng daigdig ay lalong tumingin sa binhi. Tama siguro si Austin. Bakit pa siya magdadala ng random na binhi? Teka, parang may nakikita ako. Ang puno ng magulong puno ng mundo ay nagsimulang manginig sa pananabik habang ang mukha sa puno ay nakatitig sa buto ng puno na hindi makapaniwala. Ito ba, hindi kaya, ang buhay ng isang elder sa ating lahi? Nanlaki din ang mga mata ni Destine. Hindi pwede. Iyon ay hindi posible. Halos maubos na ang lahi ko. Buong buhay ko. Hinanap ko na. Pero wala pa rin akong makitang bakas ng kauri ko. Sabihin mo sa akin. Saan mo nakuha? Sabihin sa akin ngayon. Tuwang-tuwa ang magulong puno sa mundo kaya't nag-unat ito ng isang sanga upang ipinulupot sa mga balikat ni Destine. Napatuloy na niyugyog. Tumahimik ka at makinig ka sa akin. Sagot ni Destine. Halika, brat. Kailangan kong sabihin mo sa akin ngayon. Ang magulong puno ng mundo urged. Ito ay kumbinsido na ito lamang ang magulong puno ng mundo na natitira sa dagat ng chaos. Pagkatapos ng napakaraming paghahanap na walang resulta, paano magkakaroon ng iba pang magulong puno sa mundo sa Sea of Chaos? Gayunpaman, nakahanap si Austin ng isang binhi, na nagpatunay na ang lahi nito ay hindi patay. Matagal nang naghintay para sa pagtuklas na ito. Sumunod, ikinwento dito ni Destine ang kwento kung paano niya nakilala ang lumang magulong puno ng mundo sa Land of Outlaw. Ang lupain ng Outlaw, nabalitaan kong bigla itong lumitaw sa Sea of Chaos kanina. Mahigit 10 makapangyarihang puwersa ang nagpadala ng mga tao upang tuklasin ito. Hindi ko akalain na makapasok ka doon. Sabi ng magulong World Tree pagkatapos nitong marinig ang kwento ni Destine. Oo, nakapasok ako. Nakilala ko ang matanda doon. Sagot ni Destine. Tumango ang ulo. Nasaan ang Land of Outlaw? Dalhin mo ako dyan ngayon din. Gusto kong makilala ang matanda sa ating lahi. Ang magulong puno ng daigdig na hinihingi. Na mukhang nasa sabik. Ano? Gusto mong makilala ang matanda? Huli na. Sinabi sa akin ng matanda na ang Land of Outlaw ay aalis sa Sea of Chaos at pupunta sa hindi kilalang espasyo. Imposibleng matonten natin ito ngayon. Sagot ni Destine habang umiiling. Tama ka. Ang Land of Outlaw ay isang fragment lamang ng ilang magulong espasyo. Hindi ito magtatagal sa isang lugar. Napabuntong hininga ang magulong puno ng mundo. Bahagyang nabigo. Hindi ito ang unang pagkakataon na marinig ang tungkol sa Land of Outlaw. Ang pagiging bihasa sa batas ng kalawakan ay isa sa mga kapangyarihan ng magulong puno ng mundo. Sayang naman at pinalampas ko ang pagkakataong makilala ang sarili kong kauri. Nagsimula itong magtampo at tumanggi na makipag-eye contact kay Dustin. Tara na, huwag kang masyadong pessimistic. I met the elder. So ibig sabihin hindi extinct ang lahi mo. Siguro magkakaroon ka ng pagkakataon na makilala ang iyong sariling uri sa hinaharap. Sabi ni Destine sabay sundot sa likod ng puno. Sige, tama ka. Dapat mas marami pa akong kauri sa ibang lugar. Sagot ng magulong puno ng mundo na nagsimula na namang ngumiti. Okay, I guess ngayon na lang ang natitira pang gawin ay linangin. Ang dalawang bagay na dinala mo sa akin ay lubhang kapaki-pakinabang. Maghintay lang. Kumpiyansa ako na pagkatapos kong pinuhin at masipsip ang katas ng puno at ang kakanyahan ng buhay. Agad kong magagawa ang Fallen Immortal Cosmos sa isang high-grade universe. Buong kumpiyansa na sabi ng magulong puno ng mundo. Talagang mabuti iyan. Isang malaking ngiti, kumalat sa mukha ni Destine. Sa sandaling ang Fallen Immortal Cosmos ay naging isang mataas na uri ng universo. Maraming mga magsasaka ang gagawa ng mga pambihirang tagumpay at magiging mga ordinaryong banal na Diyos. Sa oras na iyon, ang Fallen Immortal Cosmos ay magiging pinakamakapangyarihang cosmos sa 3,000 malaki at maliliit na universo. At makakatulong si Austin dahil mayroon siyang daan-daang Divine Accomplishment Fruits. Maaari niyang ipamahagi ang mga prutas sa mga nagsasaka mula sa Fallen Immortal Cosmos. At kapag kinain na nila ang mga ito,
Sila ay magiging tunay na mga banal na Diyos. Sa oras na iyon, ang fallen immortal cosmos ay magiging isang makapangyarihang cosmos kahit nasa dagat ng chaos. Bro, kailangan ko nang magtrabaho. Natapos na ang usapan namin ngayon. Maglilinang ako sa pag-iisa. Sabi ng magulong puno ng mundo. Sige, see you next time. Ngayong naayos na iyon, bumalik si Dustin sa fallen immortal cosmos. Dustin, bumalik ka na. Bumulwak si Kevin. Tumakbo papunta sa kung saan napadpad si Dustin. Ang ngiti sa mukha ni Kevin ay maaaring wakasan ang mga digmaan. Siya ang unang nakadama ng pagdating ni Dustin dahil siya ang master ng fallen immortal cosmos. Guru, isang matanda na may puting buhok sa tabi ni Kevin ang magalang na bati ni Dustin. Ang nakatatanda ay si Cole. Ang unang nilalang na naging isang ordinaryong banal na Diyos pagkatapos ang fallen immortal cosmos ay nag-upgrade sa isang mataas na uri ng universo. Naalala ni Dustin kung paanong naging isang banal na Diyos si Cole. Agad niyang sinubukang hamanin siya. Tinuruan siya ni Dustin ng leksyon at ginanap ang puppet strings para gawing alipin si Cole. Simula noon, si Cole ay nasa fallen immortal cosmos na tinutulungan si Kevin sa lahat ng mga gawain. Teka, Master Kevin, ikaw ay naging isang preliminary grade na banal na Diyos. Bulalas ni Dustin nagulat na nakatingin sa kanya. Nalaman niya iyon gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Oo, ako ang master ng fallen immortal cosmos. Ngayong ang ating cosmos ay isang mataas na uri ng universo. Hindi nakakagulat na ako ay naging isang banal na Diyos. Nakangiting sabi ni Kevin. Oo, tama ka. Tumango si Dustin. Si Master Kevin ngayon ang master ng cosmos. Sa pagtaas ng kalidad ng cosmos, ang kanyang lakas ay naaayon sa pagtaas. Dahil ang fallen immortal cosmos ay isang mataas na uri ng universo. Karaniwan ng makakita ng mga banal na Diyos dito. Wala nang saysay ang pagiging mahina niya. Naisip ni Dustin. Hindi man lang ako gumugol ng maraming oras sa aking paglilinang. Habang bumubuti ang kalidad ng fallen immortal cosmos, nakagawa ako ng ilang mga tagumpay. Dagdag ni Kevin. Mabuting bagay iyan. Nakangiting sabi ni Dustin. Sa kasamaang palad, mukhang ikaw lang ang matagumpay na naging isang banal na Diyos habang ako ay wala. Sabi ni Dustin. Inilabas niya ang kanyang espiritual na pakiramdam upang balutin ang cosmos at nabigo sa resulta. Kailangan nating maging matyaga. Hindi nagtagal. Ang fallen immortal cosmos ay isa pa ring bastos na cosmos. Hindi nagtagal at naging isang high-grade universe. Kunin ang iba pang mga high-grade universe sa Sea of Chaos bilang halimbawa. Matagal bago ang mga nilalang sa kanila ay naging mga banal na Diyos pagkatapos nilang mag-upgrade sa mga high-grade na universo. Paliwanag ni Kevin. Nagtiwala si Dustin sa kanyang mga opinyon dahil isa siyang elder na alam ang lahat tungkol sa fallen immortal cosmos. May point ka, ngunit umaasa ako na ang mga bagay ay umusad ng mas mabilis. Tumingin si Dustin sa lupa at umiling. Masyadong mahina ang kabuoang lakas ng mga nilalang sa fallen immortal cosmos. Naisip niya sa sarili. Oh yeah, bago ko makalimutang sabihin sa iyo. Sina Caroline, Ivy, at Sue ay malapit ng maging mga Diyos. Silang tatlo ay naglilinang sa pag-iisa. Naghahanda na gumawa ng mga pambihirang tagumpay. Sabi ni Kevin kay Dustin. Ganoon ba? Napahanga si Dustin. Agad niyang ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ang sikretong silid kung saan karaniwang nililinang ng kanyang mga asawa. Lahat sila ay naglilinang sa pag-iisa at malapit na silang maging mga banal na Diyos. Excited na sabi ni Dustin. No wonder hindi sila sumipot para I welcome ako pagbalik ko. Master, bumalik ka na. Sigaw ni Violet. Sa bilis ng kidlat, naabutan niya si Dustin na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Siya ngayon ay nasa premium na yugto ng Divine Realm. At isang hakbang na lang ang layo mula sa pagiging isang preliminary grade na Divine God. Ito ang napakahalagang yugto dahil ang isang maliit na pagkakamali at karamihan sa mga magsasaka sa antas na ito ay mawawala ng pagkakataon na maging isang banal na Diyos. Leader Dustin, bumalik ka na.
Ang salita ay tila kumakalat dahil maraming matataas na tao mula sa fallen immortal cosmos ang nagpakita na ngayon. Hindi nagtagal. Ang espasyo sa paligid ng Dustin ay masikip na hindi makapaniwala. Nababalot ng excitement ang mga mukha nila habang nakadikit sa kanya. Karamihan sa kanila ay nasa Divine Realm. Nasaan ang Divine Silkworm at ang Eight Stone Saints? Tanong ni Dustin. Nang luminggalinga siya sa paligid. Napansin niyang wala ang ilang mga kaibigan niya. Guro, umalis na sila sa fallen immortal cosmos. Naglalakbay sila sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sagot ni Violet. Well, it's a good thing. Sabi ni Dustin. Kahit na ang Sea of Chaos ay nasa isang magulong sitwasyon. Ito ay medyo ligtas sa loob ng 3,000 malaki at maliit na universo. Umalis na rin sina Evan, Herbert, at Bray para tuklasin ang mga mundo. Gayon din ang iyong mga babaeng kaibigan. Sina Stacy, Peacock Princess, Tessa, Belle, at Michelle. Mula nang ang ating cosmos ay nag-upgrade sa isang mataas na uri ng universo. Halos lahat ng mga nilalang ay masigasig sa paglilinang at sabik na. Pagbutihin ang kanilang mga lakas. Dagdag pa ni Violet na may matingkad na ngiti. Tama siya. Napakaraming eksplorasyon ang nangyari. Dagdag pa, maraming nilalang mula sa iba pang cosmos ng 3,000 malaki at maliliit na universo ang pumunta rito upang magsanay. Ang ating cosmos ay bukas muli sa labas. Noong una ay binalak kong hintayin ka na magdesisyon. Gayunpaman, inabot ako ni Master Parker at Master Althea. Sabi nila, mas makabubuti para sa pag-unlad ng ating cosmos kung ito ay bukas sa labas ng mundo, kaya sinunod ko ang payo nila. Sabi ni Kevin, magaling. Ngayon, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay maaaring magkaisa. Sabi ni Dustin, siya nga pala, Violet, may kayamanan ako. Ipapahiram ko sa iyo, baka makatulong sa pagtatanim mo. Sabi ni Dustin kay Violet. Swoosh! Lumipad ang hallucination bead at lumutang sa harap ni Violet. Ano ito? Nanlaki ang mga mata ni Violet. Natatakot na kumurap baka sakaling mawala ito. Siya ay may talento na sa mga ilusyon at ang hallucination bead ay naglalaman ng napakatalino na batas ng ilusyon sa orihinal na antas ng magulong. Kaya naman, marami siyang makukuha mula rito kung magiging maayos ang lahat. Master, ano po? Tanong ni Violet habang nanginginig sa excitement. Ito ay tinatawag na hallucination bead. Ito ay sa iyo upang gamitin pansamantala. Ang butil ay nagdadala ng nakakagulat na dami ng enerhiya. Kaya kailangan mong mag-ingat kapag ginamit mo ito. Pero huwag kang mag-alala. Ilalagay ko ang aura ng aking espiritual na kaluluwa sa loob mo. Kinikilala ng hallucination bead ang aura ng aking espiritual na kaluluwa. Kaya hindi ka nito sasaktan. Habang nagsasalita siya, ikinabot ni Dustin ang aura ng kanyang espiritual na kaluluwa sa katawan ni Violet. Guro, agad akong maglilinang sa pag-iisa. Nang walang anumang sulyap sa likod. Kinuha ni Violet ang hallucination bead at agad na tumakbo patungo sa kanyang sekretong silid. Dahil ang aura ng espiritual na kaluluwa ni Dustin ay nasa loob ni Violet. Ang hallucination bead ay magiging madali sa kanya. Kung hindi dahil sa aura ng spiritual soul ni Dustin. Nadurage na si Violet hanggang sa abo bago niya mahawakan ang hallucination bead. Maaari kang bumalik para mag-asikaso sa sarili mong negosyo. Hindi mo ako kailangang samahan. Sabi ni Dustin sa iba. Pagkatapos ay tinahak niya ang daan patungo sa lihim na silid kung nasaan ang kanyang mga asawa. Pagdating ni Dustin, magkatabi sina Ivy at Sue sa iisang secret room. Huminto si Dustin sa labas at ipinikit ang kanyang mga mata. Pinakawalan ng kanyang espiritual na pakiramdam upang galugarin ang loob. Kung ito ay iba pang magsasaka, hindi nila ito tatangkain. Itinuon ni na Ivy at Sue ang lahat ng kanilang atensyon sa kanilang paglilinang. Kung sila ay nabalisa, nanganganib silang masaktan ng husto. Gayunpaman, hindi natatakot si Dustin na ipadala ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin sila. Napakalakas ng kanyang espiritual na pakiramdam kaya madali niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa paligid niya.
Pinlano niyang gamitin ang kanyang espiritual na kahulugan para pumasok sa soul seeds nina Ivy at Sue at makipag-usap sa kanila. Hindi ito magdudulot sa kanila ng anumang pinsala hanggat patuloy silang nag-concentrate. Matalino din ito dahil mapoprotektahan ng makapangyarihang espiritual na pakiramdam na Destin ang kanilang soul seeds at mga espiritual na kaluluwa mula sa pagkagambala. Sa madaling salita, madali niyang magagawa ang maraming bagay sa kanyang malakas na espiritual na pakiramdam na hindi kayang gawin ng ibang mga magsasaka. Pagkalipas ng ilang segundo, matagumpay na naipadala ni Destin ang kanyang espiritual na kahulugan sa soul seeds nina Ivy at Sue sa mabagal. Banayad na paraan. Dustin. Parehong natuwa at nanginig sina Ivy at Sue nang mapansin ang presensya ng kanilang asawa. Calm down. Naglilinang ka pa. Nakangiting sabi ni Destin. Nasa ilalim na sila ngayon ng kanyang proteksyon ngunit gusto niyang maging mas maingat. Patuloy na maglinang. Subukan ang iyong makakaya upang makamit ang tagumpay at maging mga banal na Diyos. Pagpapalakas ng loob ni Destin. Oo, honey. Parehong mapaglarong sagot ni Ivy at Sue. Nagdala ako sa iyo ng ilang kayamanan. Dapat ay kapaki-pakinabang ang mga ito sa iyo. Pagkatapos niyang magsalita, ikinaway ni Destin ang kanyang kamay at nagpadala ng ilang scroll ng Buddhist na kasulatan at isang Buddhist sarira sa sikretong silid. Lumutang sila sa buong silid at pagkatapos ay sinuspinde sa harap ng mga batang babae. Nakuha ni Destin ang mga Buddhist na kasulatan at ang Buddhist na sarira sa wrestling ring ng Beast City. Hindi pwede. Sila ang pinakamataas na kayamanan ng Budismo. Parehong bulalas ni Ivy at Sue sa tuwa. Well, I don't want to linger. Now that you have my gifts, use them to improve. Binawi ni Destin ang kanyang espiritual na pakiramdam at lumayo sa lihim na silid bago siya mas matukso. Sa loob ng lihim na silid, ipinagpatuloy ni Ivy at Sue ang kanilang paglilinang ng mas masigasig kaysa dati. Sunod na dumating si Dustin sa labas ng secret room kung saan nagtanim si Caroline. Inialay niya ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang paglilinang sa sikretong silid. Umaasang makakamit niya ang kanyang tagumpay. Imbes na gambling siya, pinanood na lang ni Destin ang pag-practice niya sa labas ng secret room. Sige, I think it's time to go back and see my parents and brother. Tumalon si Dustin sa himpapawid at nakarating sa kalangitan sa itaas ng punong tanggapan ng Flame Holy Land sa isang hakbang lamang. Ang kanyang kasalukuyang antas at kasanayan sa martial arts ay naging madali para sa kanya na maglakbay sa anumang cosmos. Maaari siyang pumunta kahit saan na gusto niya. Sa balita ng pagbabalik ni Destin, ang punong tanggapan ng Flame Holy Land ay muling sumabog sa ingay at aktibidad. Nakadalaw siya sa mga kakilala na matagal na niyang hindi nakikita. Sa sorpresa ni Destin, nalaman niyang mabilis ang pag-unlad ng kanyang mga magulang at kapatid sa kanilang martial arts. Nagulat pa nga siya nang matuklasan niyang narating na ng kanyang ina ang Immortal Transforming Realm. Dahil sa pagtataka sa mukha niya, napangiwi ang kanyang ina. Humph, brat, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Anak kita, sa tingin mo ba mas mababa ang talento ko sa martial arts kaysa sa iyo? Sabi ng nanay ni Destin na may nakakalokong ngiti. Hindi naman. Kahit ano kaya mo, ina, mas talented ka pa sa akin. Puri ni Destin. Stop. Alam kong niloloko mo ako. Tinapik-tapik ng kanyang ina ang kanyang ulo ng medyo mas malakas kaysa sa kailangan niya. Kailangan ni Destin ng well-deserved break kaya ginugol niya ito kasama ang kanyang pamilya. 10 buong araw silang nagpapahinga at nag-enjoy sa isa't isa. Well, I think it's time for me to improve my martial arts now. Kailangan kong linangin sa pag-iisa. Naisip ni Destin sa kanyang sarili sa pagtatapos ng kanyang bakasyon. Kaya nagpaalam siya sa kanyang pamilya at umalis sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Naglakbay siya ng malalim sa universo at nakahanap ng sarili niyang sikretong silid para sa paglilinang kung saan walang makakarating sa kanya. Pinagsama-sama ang lahat ng kanyang atensyon at lakas. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang maglinang. Umupo si Dustin sa sahig ng secret room. At naglabas siya ng maraming berdeng kristal. Nagbuo sila ng mga burol sa paligid niya.
Ang mga berdeng kristal na ito ay binubuo ng batas ng kahoy at ang mga ito ay ibinigay sa kanya ng matandang magulong puno ng mundo sa Land of Outlaw. Dapat kong maunawaan ang orihinal na magulong batas ng kahoy. Napaisip si Dustin sa sarili. Mabagal na lumipas ang oras. Sa sikretong silid. Nawala ng oras at espasyo si Dustin. 3 buwan na ang lumipas sa ganap na katahimikan. Habang siya ay abala, pabalik sa Flaming Moon World ng Celestial Purple Cosmos sa 3,000 malaki at maliit na universo. Isang gwapong binata na may buong noo ang nakatayo sa kalangitan ng Flaming Moon World. Pinagmamasdan ang kanyang paligid gamit ang isang pares ng matalas na mata. Master, tingnan mo ako. Sa wakas ay may kakayahan na akong tumago sa kalangitan sa isang suntok. Ibig sabihin, oras na para sa ating muling pagkikita. Bulalas ng binata. Boom! Gumawa siya ng kamao at hinampas ito patungo sa langit. Ang kapangyarihan ng kanyang pag-atake ay naglakbay mula sa kanyang kamao at iniksyon sa kalangitan ng may napakalakas na momentum. Boom! 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 Nagsimulang manginig ang buong langit at kumalat ang enerhiya hanggang sa masakop nito ang buong langit sa itaas niya. Ilang sandali pa, ang lahat ng enerhiya ay nawala na parang usok na tinangay ng hangin. Nang maging mapayapa muli ang lahat, isang nakanganga na butas ang naiwan sa langit. Ito ay isang malaking puwang sa espasyo. Nasa 12 antas na ako ng Mortal Realm. Kaya kong tumago sa kalangitan kahit kailan ko gusto. Master, sinabi ko na hindi kita pababayaan at ginawa ko ito. Pagmamalaki ng binata. Sa karamihan ng mga cosmoses sa 3,000 malaki at maliit na universo. Ang mga cultivator ay itinuturing na Mortal Realm cultivator hanggat ang kanilang mga antas ng martial arts ay mas mababa kaysa sa mga tunay na immortal. Ang mga mas malakas kaysa sa mga tunay na immortal ay itinuturing na mga cultivator ng Immortal Realm. At ang mga may antas na nasa o mas mataas sa Divine Realm ay tinukoy bilang mga cultivator ng Divine Realm. Tulad ng para sa mga tiyak na pamantayan ng Mortal Realm. Mayroong iba't ibang mga regulasyon sa bawat cosmos. Sa Celestial Purple Cosmos, halimbawa, ang Mortal Realm ay nahahati sa 12 antas. Ang ika-12 antas ng Mortal Realm ay katumbas ng Immortal Transforming Realm sa Fallen Immortal Cosmos. Nang matapos magsalita ang binata, maingat siyang naglabas ng malakristal na Jade Sleep. Master, sana hindi mo sisirain ang iyong pangako. Sabik na sabik akong makita ka. Tawag ng binata, hawak ang Jade Sleep. Tapos, winagayway niya yung kamay niya. Snap! Marahan niyang dinurog ang Jade Sleep na naging abo. Whoosh! Mula sa mga labi, isang ilaw ang bumaril. Nang biglang lumitaw ang nakakasilaw na liwanag. Nawala ito sa kalangitan. Ano iyon? Bumalik sa Fallen Immortal Cosmos. Sid Austin, na naglilinang sa pag-iisa sa kanyang lihim na silid, ay biglang may naramdaman. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos, gumawa ng ilusyon si Austin at pinalabas ito sa lihim na silid. Ang ilusyon na kamay ay dumaan sa mga layer ng space barrier at lumipad sa lalim ng kawalan. Parang may hinahanap. Pagkatapos ay binawi ang ilusyon na kamay. Iniunat ni Destin ang kanyang kanang palad. At nakita ang isang nakasisilaw na rune dito. Ang rune ay binubuo ng maliwanag na liwanag. My gosh! Si Kenneth naman. Nakangiting bulalas ni Destin. Nakarating na siya sa Immortal Transforming Realm. Iyan ay napakahusay. Palagi kong alam na makakamit niya ang isang magandang bagay balang araw. Kailangan kong tuparin ang pangako natin ngayon. Kaginhawaan ang bomb-alot sa kanya. Matagal na ang nakalipas. Naglakbay si Dustin sa mga mortal na mundo at sinimulan muli ang kanyang paglilinang. Sa panahong iyon, pinahina ni Morphe ang antas ng martial arts ni Destin mula sa Divine Realm hanggang sa Heavenly Grotto Realm. Pagkatapos ay ipinadala siya ng matanda sa mga mortal na mundo upang muling linangin. Kung hindi niya ito nangyari, hindi na niya makikilala si Kenneth. Noon, hindi siya nag-aksaya ng panahon na tanggapin si Kenneth bilang kanyang alagad at makipag-appointment sa pagitan nila. Ipinangako niya kay Kenneth na isang araw kapag nagawa niyang makabasag ng butas sa langit sa pamamagitan ng suntok.
Madudurog niya ang Jade Sleep at magpapadala si Austin ng susando sa kanya at dalhin para makita siya. Iyon ang appointment nila. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na ng kakayahan si Kenneth na basagin ang langit sa pamamagitan ng suntok. At nabasag niya ang Jade Sleep tulad ng sinabi sa kanya ni Destine. Master Kevin, kailangan kong hilingin mo kay Cole na kunin ang isang tao para sa akin. Ipinaabot ni Destine kay Kevin sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Pagkatapos ay pinunan niya si Kevin sa lokasyon ni Kenneth. Pangalan at maging ang hitsura niya. Nakuha ko, kinumpirma ni Kevin. Hindi nag-aksaya ng oras si Cole at pumunta sa Celestial Purple Cosmos. Si Cole ay isang preliminary grade na Divine God. Kaya isang piraso lang ng cake para sa kanya ang paglalakbay sa cosmos sa bilis ng kidlat. Bukod dito, ang 3,000 malaki at maliit na universo ay naging ganap na nasa ilalim ng kontrol ng mga Diyos ng liwanag. Dahil dyan, ang mga tao sa loob ng mga unibersong iyon ay namuhay ng payapa at pagkakasundo. Hindi nagtagal, nakarating si Cole sa Celestial Purple Cosmos. Samantala, sa Flaming Moon World, si Kenneth ay tahimik na nasuspine sa kalangitan. Naghihintay na may maraming mga inaasahan. Ang butas na kanyang ginawa ay parang bibig ng isang halimaw na nakanganga sa bukas na kalangitan. Master Dustin, hindi mo ako pababayaan. Di ba? Nag-aalalang nag-isip si Kenneth. Hindi sigurado kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa puntong ito, wala pa rin siyang ideya na may pinadala na si Austin para hanapin siya. Biglang pumasok si Cole sa Flaming Moon World. Matapos bumagal sa isang biglaang paghinto, nanatili siyang suspendido sa likuran mismo ni Kenneth. Hindi masyadong malayo sa kanya. Ikaw dapat si Kenneth, di ba? Tanong agad ni Cole nang mapansin niya si Kenneth at nagtama ang mga mata ni Kenneth. Sino ka? Natigilan si Kenneth. Imposibleng maramdaman niya ng maaga ang presensya ni Cole dahil napakahina niya. Ang tanging nakikita niya ay isang matandang lalaki na nakasuot ng magandang damit. Nakikipag-usap ka ba sa akin? Ginoo, maingat na tanong niya kay Cole. Habang nagsasalita siya, ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang maingat na sukatin ang antas ng lakas ng bagong dating. Gayunpaman, hindi niya makita ang vital energy realm ni Cole. Ni hindi naglabas ng aura si Cole na para bang wala talaga. Hindi napigilan ni Kenneth na makaramdam ng pagkabalisa. Alam niyang mas malakas ang dating niya sa matandang lalaki. Pero hindi siya sigurado kung kakampi niya ang lalaking ito. Tama iyan. Kinausap kita. Hiniling sa akin ng aking Panginoon na pumunta at kunin ka. Huwag mag-alala binata. Ligtas ka sa piling ko. Tara na, sabi ni Cole habang papalapit kay Kenneth. Sir, sinasabi mo ba na nandito ka para sunduin ako? Pinapante ka ba ng amo ko dito? Nang marinig ito, nabuhayan ng loob at tuwang-tuwa si Kenneth. Binata, mauunawaan mo ang lahat sa sandaling makita mo ang aking Panginoon. Pero kailangan na nating umalis. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Mataray na sabi ni Cole. Wala pa rin siyang ideya sa relasyon ng binata sa harap niya at ni Destine. Kaya wala na siyang sinabi pa tungkol dito. Ang pinakamahalagang bagay ay maibalik niya ng ligtas ang binatang ito sa Austin. With that, he waved his sleeve, and a space force enveloped Kenneth. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Cole para umalis kasama si Kenneth. Nakita ni Kenneth na pumasok sila sa isang spatial passage. Mabilis na nagbago ang mga bagay sa paligid niya. Kasabay nito, ang oras at espasyo ay nasa isang napakalaking at nakakatakot na kaguluhan. Sa puntong iyon, walang ideya si Kenneth kung nasaan sila o kung saan siya dinadala ni Cole. Bilang isang cultivator sa Immortal Transforming Realm, hindi pa siya nakaalis sa Celestial Purple Cosmos. Hindi pa banggitin ang paglalakbay sa isang spatial passage. Ilang segundo lang ang inabot ni Cole para makabalik sa Fallen Immortal Cosmos kasama si Kenneth. Heto, natapos ko na ang aking gawain. Sabi ni Cole habang dinadala si Kenneth kay Kevin. Excellent job, Cole. Oo, siya nga iyon. Tumango si Kevin pagkatapos ng sandaling titigan si Kenneth mula ulo hanggang paa. Si Kenneth naman ay medyo natagalan bago makarecover sa pagkahilo. Sir,
Nasaan po ako? Sinabihan ako na pupunta ang aking amo. Nasaan na siya? Tanong niya habang nakatingin kay Cole. Haha, binata. Maligayang pagdating sa Fallen Immortal Cosmos. Mahinang sabi ni Kevin sabay ngiti ng malapad. Ang Fallen Immortal Cosmos. So, wala na ako sa Flaming Moon World. Nagulat si Kenneth habang kinakabahan siyang tumingin sa paligid. Napakaraming dapat tanggapin. Tama ka, wala ka na sa Flaming Moon World. Nakarating ka sa ibang lugar ngayon. Nakangiti pa ring sabi ni Kevin. Sa pangkalahatan, tanging ang mga master sa Immortal Realm o kahit na ang Divine Realm ang nagkaroon ng pagkakataon na lumabas at tuklasin ang iba pang mga universo. Masyadong mahina si Kenneth. Nasa Immortal Transforming Realm lang. Hindi pa siya umalis sa Flaming Moon World sa kanyang buhay. Hindi pa banggitin ang paglalakbay sa isang ganap na kakaibang cosmos. Iyon ang dahilan kung bakit halos walang alam si Kenneth tungkol sa mga pangunahing spatial na istruktura. Wala siyang ideya sa mundo, sa cosmos at sa komunidad ng universo sa pangkalahatan. Nang marinig niyang wala na siya sa Flaming Moon World, nabigla siya sa kaibuturan at hindi niya alam kung paano mag-react ng maayos. Nandito ba ang amo ko sa mundong ito? Tanong ni Kenneth. Bata, hindi ko maipaliwanag sa simpleng salita ngayon. Ngunit, ang taong gustong makita ka ngayon ay naglilinang sa pag-iisa. Kakailanganin mong maghintay ng ilang sandali. Pupunta siya upang makita ka sa sandaling matapos siya sa kanyang paglilinang. Saka mo malalaman at mauunawaan ang lahat. Matiig ang paliwanag ni Kevin. Well, sige na. Alam ni Kenneth na wala siyang magagawa kundi maghintay gaya ng mungkahi ni Kevin. Batid niyang mas malakas sa kanya ang dalawang matanda na kaharap niya. Wala siyang choice kundi gawin ang sinabi nila. Bukod dito, masasabi niyang ang dalawang matanda ay nasa panig ng kanyang amo. Pakiramdam niya ay ligtas siya sa paligid at hindi niya inakala na sasaktan siya ng mga ito. Hahanap ako ng lugar para pansamantalang tumira habang naghihintay ka, sabi ni Kevin, with a wave of his sleeve. Dinala niya si Kenneth sa isang palasyo. Maaari kang manatili dito sa mga susunod na araw. Oh, at bago ko makalimutan, narito ang ilang mga welcome gift para sa iyo, sabi ni Kevin. Isang space ring ang nagmaterialize at lumutang sa harap ni Kenneth. Hindi na hinintay ang sagot ni Kenneth. Humakbang pasulong si Kevin at nawala. Regalo para sa akin. Kinuha ni Kenneth ang space ring at ginamit ang kanyang espiritual na kahulugan upang suriin ang nilalaman nito. Sa sumunod na sandali, napabuntong hininga siya sa pagtataka. Hindi man lang siya makapag-isip ng maayos habang pinagmamasdan niyang mabuti ang mga gamit sa loob ng space ring. Kabilang dito ang napakalaking halaga ng mahalagang likas na yaman. Mga table tasks, mga kayamanan ng mahika at mga kristal. Pinuno ng lahat ng mahahalagang bagay ang panloob na espasyo ng singsing. Higit pa rito, lahat ng mga item na iyon ay may mataas na grado. Hindi lamang anumang murang bersyon. Hindi pa nakikita ni Kenneth ang karamihan sa kanila. Ni hindi pa niya narinig ang ilan sa mga kayamanang iyon at wala siyang ideya kung ano ang mga iyon o kung para saan ang mga ito. Ang tanging bagay na natitiyak niya ay ang bawat kayamanan sa singsing ay ganap na hindi mabibili ng salapi. At ang halaga ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kahit naligtas silang nakatago sa loob ng space ring. Nararamdaman na niya ang mahahalagang enerhiya na tumatakbo sa loob niya tuwing humihinga siya. Ang mahahalagang enerhiya sa kanyang katawan ay tumatakbo ng 12-dosenang beses na mas mabilis kaysa karaniwan. Ramdam ni Kenneth ang kanyang lakas. Napatuloy na lumalakas. Napakasarap sa pakiramdam. Gusto niyang ibalik ang kanyang ulo at sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Sinubukan niyang kontrolin ang ganoong pakiramdam. O tao! Ang mga kahanga-hangang kayamanan na ito ay hindi maikakailang may malaking pakinabang sa aking paglilinang. Hindi ko na kailangang mag-alala na maubusan ako ng cultivation resources sa mahabang panahon. Labis ang pasasalamat ni Kenneth kay Kevin. At kasabay nito, nagkaroon siya ng bagong nahanap na kumpiyansa na siya ay lumalakas. Sir, maraming salamat sa regalo mo. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Biglang sigaw ni Kenneth sa ere. Sa kabila ng katotohanang matagal nang wala si Kevin.
Sa tulong ng kanyang vital energy, ang kanyang boses ay umalangaw at kumalat sa malayo. Pakiramdam niya ay naririnig iyon ni Kevin. At ginawa niya. Haha, napaka-interesting ng batang iyon. Anong sorpresa? Si Dustin ay naging disipulo. Si Kevin ay gumuhit ng isang ngiti habang siya ay lumilipad sa isang lugar sa fallen immortal cosmos. Hindi man sinabi ni Dustin sa kanya. Masasabi niyang makabuluhan ang relasyon ni Dustin at Kenneth. Kaya naman masaya niyang ibinigay kay Kenneth ang space ring. Dahil pinili ni Dustin si Kenneth bilang kanyang alagad. Magiging maayos din ang pakikitungo ni Kevin sa kanya.